Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, August 12, 2023. Patuloy nga pong nakakapekto sa ating bansa itong southwest monsoon. Asahan nga po natin na makakaranas ng mga pag-ulan dito nga po sa may malaking bahagi ng Visayas, dito po sa may Mindanao. Asahan po natin yung mga isolated rain shower, may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Lalong-lalo na nga po sa may parte ng Davao. Dito naman sa Visayas kung saan posibleng makaranas ng pag-ulan, dito nga po sa may parte ng Cebu City, Catbalogan, sa may parte ng Tacloban ay posible pong makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Ibang lugar naman po sa Visayas, asahan natin yung mga cloudy sky and scattered rain shower and thunderstorm. Sa may parte naman ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, and northern portion ng Palawan ay posible pong makaranas yan ng pag-ulan dahil nga po sa ating habagat. Dito naman sa may Metro Manila, asahan din po natin yung localized thunderstorm. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, magkakaroon po tayo ng low pressure area na mabubunga po dito sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y papasok ng ating bansa at posibleng dito nga po sa may eastern section ng Northern Luzon mabuo siya bilang isang bagyo o tropical depression. Ayon po yan sa ating European Center. Kaya dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin po natin bukas, August 13, asahan po natin may mga pag-ulan pa rin po dito sa may parte ng Visayas at eastern section ng Mindanao. By August 14, may mga kalat-kalat na pag-ulan dito nga po sa may Central Luzon, Bicol Region, at dito po sa Visayas at Mindanao, asahan po natin may mga mahina at katamtamang pag-ulan lamang. By August 15, dito nga po magkakaroon ng possible low pressure area sa may parte ng Taiwan at mababa naman ang tsansa na maging bagyo. At pagdating naman po ng August 16, dito nga po magkakaroon din po tayo ng low pressure area outside PAR at mapapansin nga po natin dahan-dahan pong bubugso yung ating habagat at posibleng makaranas ng pag-ulan ang Palawan. By August 17, dito nga po by August 17, dahan-dahan na nga po lumalakas itong ating habagat na posibleng magdulot nga po yan ng pag-ulan sa ating western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng August 18, dito nga po mas lumalakas na yung ating habagat. Asahan na nga po natin na mahalo sa malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas na ng mga pag-ulan. At ito nga po yung ating minomonitor na low pressure area outside PAR. Pagdating naman po ng August 19, tuloy-tuloy nga po tayo makakaranas ng pag-ulan. Kung makikita nyo nga, magsisimula po ng August 17, tapos August 18, mas lalakas. Pagdating ng August 19, mas lalakas nga po yung pagbugso ng ating habagat na posibleng magdulot nga po yan ng pag-ulan sa ating bansa. Pagdating naman po ng August 20, dito nga po by August 20, mas malalakas na pag-ulan, posible nga po nating maranasan dahil hahatakin na nga po yung habagat nitong low pressure area sa eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng August 21, dito nga po posible siya mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Ito po'y posibleng makaapekto dito nga sa may parte ng extreme northern Luzon, ang eastern section ng northern Luzon at papalakasin po niyan yung habagat na magdudulot ng mga malalakas na pag-ulan sa halos buong bansa. Again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya ngayon pa lang, imo-monitor na nga po natin kung ano nga ba yung posibleng magiging senaryo nitong posibleng bagyo sa ating advanced weather forecast. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa para mas maaga po tayo makapaganda. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.